What's up sa inyo mga Lodi? Isang magandang araw po sa ating lahat. Isang umaatikabong kwentuhan na naman ang ating pagsasamahan ngayong araw. Mga Lodi, nandito pa rin tayo ngayon sa Blue Sapphire Hotel and Restaurant. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang FIBA Asia Cup 2025. Dito makikita natin sa Group A kung saan kabilang ang Australia, South Korea, Qatar at Lebanon. Sa Group B, nariyan ang Japan, Syria, Guam at Iran. Sa Group C, ang Jordan, India, China at Saudi Arabia. At ang Group D naman, na kinabibilangan ng New Zealand, Iraq, Chinese Taipei at Philippines. Dito sa mga bansang ito, makikita natin na maganda yung maganda yung ang pag-uusapan natin ngayon ay ang FIBA Asia Cup 2025. Dito makikita natin sa Group A kung saan kabilang ang Australia, South Korea, Qatar at Lebanon. Sa Group B, nariyan ang Japan, Syria, Guam at Iran. Sa Group C, ang Jordan, India, China at Saudi Arabia. At ang Group D naman, na kinabibilangan ng New Zealand, Iraq, Chinese Taipei at Philippines. Dito sa mga Lodis, sa Group A, Australia, South Korea, Lebanon and Qatar. Nalaglag dito yung Qatar. Australia being number 1, South Korea being the number 2, and number 3 is Lebanon. So Group B, Iran got the number 1, number 2 ang Japan, number 3 ang Guam, at dalaglag naman ang Syria. Sa Group C, kung saan nanaig ang China, number 2 ang Saudi Arabia, number 3 ang Jordan, at nalaglag ang India. Dito na sa Group D, number 1 ang New Zealand, number 2 ang Chinese Taipei, number 3 ang Philippines, at nalaglag ang Iraq. Yan, doon na tayo sa bracket. Ikot lang muna ako ng kamay. Ang second seed ng Group C na Saudi Arabia, nakaharap ang third seed ng Group D na Philippines, na kung saan tinalo natin ang Saudi Arabia by the score of 95-88, at nakaharap naman natin ang Group A number 1, which is Australia. Yun nga lang, hindi tayo pinalad, natalo tayo at the score of 84-60. Next, second place in Group D, the Chinese Taipei. Nakalaban naman ng Jordan, ang third seed sa Group C, na kung saan tinalo ng Chinese Taipei ang Jordan at the score of 78-64, at nakalaban ng Chinese Taipei ang Iran na number 1 sa Group B, at nanaig ang Iran at the score of 78-75. Then the second seed, South Korea, ay nakalaban naman ng Guam. Effortlessly tinalo ng South Korea ang Guam at the score of 99-66 to advance and face the number 1 seed in Group C, China. At nanaig naman ang China at the score of 79-71. And last, ang number 3 sa Group A na Lebanon, nakalaban naman ng Group number 2 na sa letter B na Japan, o saan tinalo ng Lebanon surprisingly ang Japan at the score of 97-73. At nakalaban naman ng Lebanon ang New Zealand, at tinalo ng New Zealand ang Lebanon at the score of 90-86. Now, ito na yung exciting part. Ang number 1 na Australia, nakalaban ang number 1 na Iran. A and B respectively. Tinalo ng Australia ang Iran at the score of 92-48. Tambak malala. At ito naman tayo susunod, ang number 1 sa Group C at number 1 sa Group D na China and New Zealand.
na kung saan surprisingly tinalo ng China ang New Zealand at the score of 98-84. Wow, ang lalakas ng apat na team na to. Pinaka-surprising dito ay yung China na kung saan tinalo New Zealand. Australia nakalaban ang China at nanalo naman ang Australia. Tinalo ng Australia ang China only by 1 point. Then, sa Battle for Third naman, tinalo naman ng Iran ang New Zealand at the score of 79-73. Ngayon, mga Lodi, pag-usapan natin itong naging FIBA Asia Cup 2025. Ang lalakas ng mga teams na nakapasok sa Final Four. Biruin mo, Australia, Iran, China, and New Zealand. Sila yung masasabi natin na talagang best of the best. Yun nga lang, syempre, as Philippines, hindi tayo pinalad. Narito naman ang overall na rankings. At number 16, nadyan ang Syria. Number 15, ang India. Number 14, ang Iraq. At number 13, ang Qatar. Silang apat ay mayroong 0-3 record. Number 12, ang Guam. At number 11, ang Jordan. Both with 1-3 record. Number 10, ang Saudi Arabia and Japan. Both with 2 wins and 2 losses. Nandiyan din naman sa number 8 ang Lebanon at Philippines at number 7. Both with 2-3 record. Number 6 ang South Korea at number 5 ang Chinese Taipei. Both 3 wins and 2 losses. Then number 4 ang New Zealand na may 4-2. Number 3 ang Iran at China with number 2, both with 5-1, and Australia number 1, 6-0. Wow, ang lalakas mga Lodi. Ngayon, ang sunod na paghahanda ng Pilipinas ngayon ay ang FIBA World Cup qualifiers in Asia, kung saan makakaharap ng Philippines sa grupo nila ang Australia, New Zealand at Guam, na kung saan 2 beses makakalaban ng Pilipinas ang 3 team na ito. Ngayon, kapag tayo ay pinalad, makakapasok tayo sa qualifiers. Ngayon, isang good news, pinayagan na ng FIBA si Quintin Milora Brown o QMB bilang local player sa Gilas. It's a very good development, knowing QMB, a 6'10 guy na bata pa. Alam naman natin, with to Japet, salute to you, is retired already, pero talagang nadyan. Ayun, by next year, hopefully, Kai Sotto is very healthy na, so makakapaglaro na siya. At kapag ka nagkataon, malakas ang magiging laban ng Pilipinas kasi ang lalaki. We have Kai Sotto, QMB, AJ Edu, tapos maglalagay ka pa ng dalawa. Well, may mga lumalabas ngayon na dapat daw pagpahinga na si Junmar kasi may isa 6'10", yes, but his old is na asset na, is a liability. Isa pa mga lado yun, no? Kung si Calvin Octana ay hindi na injure, mag-iiba-ibang ihip ng hangin. Kasi na-injure siya eh. Ganon din si CJ Perez, na-injure din siya. At talagang malaking kawalan sila ng dalawa, both. Tapos, hindi rin nakatulong na itong si Jamie Malonzo ay aalis na ng PBA. In particular sa kanyang dating mother team, ang Barangay Ginebra San Miguel, na kung saan siya ngayon ay maglalaro na overseas. Di naman natin may alis na mas piliin niya yung green pasture na tinatawag. Pero, yun hindi siya nabigyan ng playing time. And then, hopefully, magkaroon ng kapalit na mas mapapakinabangan, at mas makakapagbigay tulong sa Gilas Pilipinas. Plus factor din yung Kevin Kembao. Ang ganda ng nilaro niya.
talagang kung wala siya, naku, hindi natin alam. And, mga Lodi, may pagmamalaki ko lang sa inyo, sandali, eto, aking Westlife, t-shirt ko, yan, favorite boy band ko yan, since, 1990s pa. Pagkakaalaman ng edad eh. Okay. And that's it mga Lodi. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito. Until the very next time, Boss Jack TV here. I'm out!